Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Again, I propose an amendment to the budget of the Office of the Vice President in the form of a reduction from 889.24 million to its 2025 level of 733.2 million, representing a reduction of 156 million or 17.5%. This is found in House Gab Volume 1A, page 2, line 19. Madam Speaker, Madam Sponsor, let me then again put this on record. VP Sara Duterte's repeated refusal to face this chamber is an insult. It spits on the duty of accountability. While she clings to millions in public funds, she refuses to explain. This is arrogance. Para tayong mga magulang na tinatabig at sinisigawan ng anak na tumatangging magpaliwanag kung saan napunta ang baon. Kahangalan ang magsabi na aksidente lamang ito o resulta ng pagkakamali. Malinaw na pangmamaliit ito sa Kongreso at sa taong bayan. Sa madaling salita po, paulit-ulit na tayong binabastos ng Vice Presidente. Congress holds the purse, and when a child squanders the family's money without answers, the remedy is clear. Bawasan ang baon hanggang matuto. Let me be clear. This reduction is discipline, not demolition. And until the Vice President learns respect, this House must act as the parent that disciplines a brat. So, Madam Speaker, Madam Sponsor, I respectfully but firmly propose the reduction of the budget of the Office of the Vice President from 889.24 million to its 2025 level of 733.2 million. I so move. O ito, ano bang nangyari sa mga kaalyado ni Sara Duterte sa sa Kamara? O parang wala, Parang wala. 320 na ba ngayon ang kongresista? Sa 320, parang 317 yung bumoto kontra sa budget niya sa Office of the Vice President. Apat lang yata yung Apat lang yung bumoto pabor sa kanya. Pabor dun sa budget niya. Tang apat na ito ay siyempre yung anak ni Marcoleta, ni Rodante, ang anak niya, yung kanyang Sagip Party List ba yun? Si Paulo Marcoleta, yun. Isa yun. Pangalawang bumoto, si Ungab. Ay siyempre si Ungab, congressman yan ng Davao City. Kakampi talaga yan ng Duterte. O di dalawa na. Ang pangatlo si Suntay, yung nagbi-vape habang may session ang Kamara. Si Suntay. Pangatlo. Ang pang-apat yung si Nazal ng Bagong Henerasyon Party List. Yun lang yung apat na bumoto. Ano ba yan? Anong nangyari? Kahit si Gloria Arroyo ba hindi bumoto para sa budget ng opisina ni Sara? Diba si Kiko Barsaga hindi bumoto? Iwawan ko, baka sila Pulong absent. Saka yung anak ni Pulong na Omar ba yun? Absent ba? Anong nangyari? Apat lang yung pumabor kay Sara eh. parang wala na yatang pwersa ang Duterte sa Kamara. Kasi ang talagang pinaglalaban din sana ni Marcoleta at saka ni Ungab na yung budget ng Office of the Vice President wag namang tapyasan. Kasi 900 million yung pinopropose nila sa 2026. Ngayon kasing 2025 ang budget ng OBP ay 733 million. Ngayon sa 2025 900 million plus. Yun yung na-approvean sa Senado. Sa Senado kasi umattend si Sara. Umattend si Sara sa Senado. Pagdating sa Kamara, ayaw niyang umattend eh. Di sabi ni Senadora Leila de Lima, dapat turuan natin ng leksyon.
sobra na itong si Bratinila eh. Masyado ng enough ng kanyang pagiging spoiled. Oh, hindi siya marunong magrespeto sa Kamara. O sige, wag nating aprubahan ang budget niya. Ibigay natin sa kanya yung budget niya ngayong taon, yan na rin. Wag nating taasan. Oh, ay argumentuhan sana sila Ungab at saka sila Marcoleta, sila Paulo Marcoleta. Oh, pinapakiusap nila na wag namang tapyasan kasi masyado na daw mababa yung budget ng Office of the Vice President. Pero simple lang sabi ni Senadora Leila de Lima. Eh kung hindi ka marunong magrespeto sa Kamara, para yang anak, hindi ka marunong magrespeto sa sa magulang mo, o sige, bawasan ka ng baon para matuto ka. Oh, yan yung Kaya sabi ni Leila de Lima, hindi siya marunong magrespeto sa Kamara. Bakit mo siya bibigyan sa hinihingi niyang budget na dagdag? Walang nagawa yung mga supporters ni Sara na mga kongresista. Sa bandang huli, nung nagbutuan, 4 lang yung bumoto pabor doon kay Sara. Yung lahat halos ng kongresista, ang boto, i-retain na lang yung budget ni Sara ngayong taon na 2025. 700 plus million lang yun. Ngayon, sigurado mainit na naman ang ulo ni Sara niyan. Kaninong problema? Kaninong kagagawan? Kagagawan niya eh. Hindi siya marunong magrespeto. Masyadong mataas ang kanyang pride. Yun. yan yung niya. Feeling niya, entitled siya. Na kahit hindi sila makiusap, dapat ibigay sa kanila yan, sa kanya yan. Yun ang problema ng mga Duterte. Feeling entitled, pero walang accountability. Yan yun. Yan yung Kaya yung nagiging problema niya ngayon, problema niya yan, kagagawan niya yan. Kaya lang, kahit pala sa Kamara, hindi man lang siya pinanindigan ng kanyang mga kasamahan. Dapat sana hindi man lang nag-absent sila Pulong, o yung anak niyang si Omar, o yung mga Duterte, at saka yung mga kakampi nila. Kahit man lang sana nakakuha sila ng 15 votes. Ito wala, 4 lang. Yan na lang ba talaga yung solid na Duterte? Yung Duterte diehard. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Madam Speaker, I move to accept the proposed amendment. There's a motion to approve the proposed amendment. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.